So what do you suggest now, Angela, sa ngayon, kung kayo'y kukonsultahin sa mga pagdinig na ito ng Kongreso para sa pag-aaral muli sa sa kagandahan ng K-12 program kung ganun man? Pinaka-basic pa rin po, mag-invest tayo sa ating textbooks, sa ating classrooms, sa ating teachers. Siguraduhin natin, that's first. Second is, siguraduhin natin na may representasyon ang mga mag-aaral sa at mahalagang stakeholder sa ating mga government decision bodies, no? Sa lahat ng antas ng edukasyon, matiyak natin na may representante ang mga estudyante para makita at ang mga problemang kinakaharap ng ating mga estudyante ay magsiset, sila ang magtatakda ng direksyon para sa mga patakaran at mga efforts ng ating gobyerno sa mga gawain ng sektor ng edukasyon. Isa pa po ay i-audit natin ang implementasyon ng senior high school upang lutasin ang mga pagkabigo, no, sa implementasyon nito. At lastly po, ito po talaga ang pinakamahalaga sa amin sa Student Council Alliance of the Philippines, to allocate a bigger budget. At least 6% of our GDP ay dapat nakalaan sa sektor ng edukasyon para ma-address ang poor implementation, no, para ma-address ang 165,000 lacking classrooms, para ma-address ang compensation ng and ang workload ng ating mga teachers, no, at para ma-address din ang kakulangan sa structural support sa ating mga estudyante. Yun po, dapat pataasin natin ang budget ng edukasyon. Kailangan may representante ang mga estudyante sa mga government bodies, at kailangan natin suriin natin ulit ang senior high school curriculum at there should be a stronger alignment with industries and it has to align to real world employment po.